Kaugnay pa rin sa eleksyon 2013, makakapanayam natin ngayong umaga si Migs Villafuerte, ang nangunguna sa pagka-gobernador sa Camarines Sur. Magandang umaga, Migs, at welcome sa News to Go. Magandang umaga, Howie. Kamusta po? Mabuti naman. Kung sakaling manalo ka, ikaw ang magiging pinakabatang gobernador sa kasaysayan? Totoo ba yun? Handa ka ba sa magiging responsibilidad na kaakibat ng posisyong ito? Unang-una, Migs, ilang taong ka na? Ako po ay 24 years old. Yun nga po ang sabi sa akin na pag ako po nanalo, youngest governor in Philippine history. It's such a great honor po and a privilege for the Bicol region, the province of Camarines Sur, and the Villafuerte family na maging part po ako ng history ng ating lalawigan. Pero ako po, masasabi ko handang-handa na 2 years in preparation po ito. Ako po ay tinraining ng aking ama na si Governor Elday Villafuerte. At the same time, ako po ay 7 taon na po nagnenegosyo sa Manila at sa ibang bansa. At ako man po ay nakatapos ng pag-aaral sa Amerika. So masasabi ko po na ako ay kwalipikado at may eksperyensya naman po. Okay, Migs, nabanggit mo nga yung pamilya mo, no? Yung Villafuerte family na matagal na nasa politika sa Bicol. Siguro meron ka rin mixed feelings dahil ang naging kalaban mo sa political contest na to, yung iyong lolo mismo, si Luis Villafuerte Sr. na ang tawag nga sa kanya, yung patriarch ng Villafuerte clan o dynasty dyan sa Camarines Sur. Anong pakiramdam mo ngayon? Mixed emotions po. Masarap na masakit. Masarap dahil panalo po ako. Pinagkatiwalaan po ko, binigyan po ko ng oportunidad ng aming mga kababayan sa probinsya. Pero at the same time po, masakit dahil ang kalabang ko po ay ang aking lolo. Pero ako po never po mawawala ng pag-asa na magkakaisa rin po kami ng lolo ko at ang pamilya Villafuerte. Nagkausap na ba kayo ng lolo mo mula nung nagbotohan? Sa ngayon po, hindi pa po kami nag-uusap. But I will make me myself, ako na mismo ang mag-make ng effort na makausap po siya pag nag-cool off na po ang things. Kasi sa ngayon po daw, medyo mainit pa. So let things cool off first. Yeah, so ano yung proseso doon sa iyong pamilya bago ka napili na tumakbo? Meron ka bang second thoughts dahil yung lolo mo nga yung magiging kalaban mo sa politika? Ano, mahirap pala decision yun. Unang-una po ako'y lumaki na napanood ko po ang aking lolo na naging governor na pinalitan po ng aking ama na si Governor Elday Villafuerte. So nakita ko po yung pag-asenso ng aming probinsya. Na-inspire po ako na sana magpapatuloy. Noong 2011 po, nag-announce na po ako na ako na sana magpapatuloy ng legacy ng Villafuerte sa probinsya ng Camarines Sur. Ang lolo ko naman po at that time, sabi po niya na hindi na po siya lalaban. Pero noong 2012 po, sudden turn of events, bigla na lang po siya nag-announce din po na lalaban din po siya. Too late naman po yun dahil nakakommit na po ako sa mga leaders namin. Marami na pong umaasa sa akin. So, yun po yung nangyari. Nabanggit mo nga na nakapag-aral ka sa Amerika at sa Maynila, no? Nag-aral ka rin sa Maynila at matagal ka rin tumira sa Maynila at sa labas ng iyong probinsya. So, ngayon, siguro ang isang tanong ng marami mong kababayan is, how well do you know Camarines Sur? Have you been to all the towns in your province? In fact, ako lang po, you can ask anyone in Cam Sur, ako lang po ang kandidato bilang gobernador na nalibot ang halos lahat na barangay sa aming probinsya. 95% po of 1,036 barangays, 5 districts, 35 municipalities, 1 city. Ako po nalibot ko na ako lang po daw ang pinakauna sa history ng Camarines Sur ang nagkampanya ng ganong kahigos. So, in terms of knowing the province, yes, na halos lahat ng sulok na aming probinsya akin na pong nalibot at na marami na po akong nakilala, marami na po akong nalaman. Pero ang importante po, nalaman ko po ang mga pangangailangan at problema sa mga barangay para pag ako po bigyan ng pagkakataon, alam ko na kaagad ang solusyon sa mga problema. At saka fluent ka naman sa local language dyan, sa Bicol at saka sa Camarines. Iyo po. Tataw po ako magtaram ng Bicol. Okay. So, yung may reputation ka na bilang wakeboarding enthusiast, no? Kasi nakilala nga yung Camp Sur sa mga sports, outdoor recreation, no?
Pero anong magiging priorities mo? Seryosong trabaho yan, yung pagka-gobernador. And people looking at you now can see someone who looks like he's in college, no? So, ano yung understanding mo ng pinakamalaking problema sa Camarines Sur? Sa paglibot-libot ko po sa mga barangay, ang gusto ko pong magsimula na ayusin ay ang mga basic necessities. Una-una po yung tubig inumin. Marami pong mga barangay sa aming probinsya na wala pa pong malinis na tubig inumin. So, sa paraan po na paglagay ng level 2, level 3 water systems, magkakaroon po ang mga barangay, lalong-lalo na yung mga bundok na barangay, coastal barangay, ng malinis na tubig inumin. At yung mga scholarship program po ng aking ama, in fact, 100,000 po ang sa kanya scholar sa elementary at high school, 27,000 sa college, papagpatuloy ko po yun at dadagdagan pa. Pero ang isa ko pong nalaman po na very shocking, marami po mga barangay, lalong-lalo na po sa mga coastal, walang high school. O sometimes mixed. Ang grade 3 and grade 4 isang classroom, grade 5 and grade 6 isang classroom lang po. Yung iba naman po, naglalakad ng 10 kilometers every day para lang po makapasok sa high school. So yan po, kailangan po makapagpatayo ng mga classroom doon para wala na po mga kabataan, mga estudyante na kailangan po maglakad ng 10 kilometers araw-araw. So yung mga ganyan po mga basic necessities na madali pong aksyonan na ang una ko pong gagawin at bibigyan ng prioridad. Migs, ano naman nakikita mong role o tungkulin ng iyong ama na si El Rey na matagal rin na naging gobernador dyan sa Camp Sur? Will he have a prominent role sa iyong administration? Unang-una po, idol ko po ang aking ama. Ako po ay nagpapasalamat dahil binigyan po niya ako ng malaking tiwala sa aking kandidatura bilang gobernador ng probinsya. Pero alam ko po na papabaluhin po niya ako. He will respect my decisions, but at the same time po, bukas po ang aking tenga. Makikinig po ako sa aking ama. Siya po ang aking magiging #1 consultant, political advisor, strategist. And at the same time po, ang aking lolo. Kung magkaisa po kami, open po ako, makikinig po ako sa aking lolo. Dahil sila po talaga ang mga hinahangaan ko sa politika. Okay, speaking of which, no, hindi nag-agree yung lolo mo at saka yung tatay mo doon sa paghahati ng Camarines Sur into 2 provinces. Ang gusto ng lolo mo, magkaroon ng Nueva Camarines. Anong opinion mo dyan sa issue na yan? Pinangako ko po habang ako'y nangangampanya sa aming probinsya during the campaign season na pag ako po manalo, bigyan ng pagkakataon ay hindi ko po hahatiin ang probinsya ng Camarines Sur. Dahil sa aking paniniwala po, ang mga malalaking probinsya ay progresibo at asensado. Cebu, Batangas, Laguna, Camarines Sur. Kaya hindi po dapat nating hatiin ang probinsya. Ang kailangan po ng aming probinsya, isang leader, isang gobernador po na may kakayahan at kapasidad na malibot, maikot ang 1,036 barangays at balik-balikan pa. Okay, sa lahat ng mga Villafuerteng tumakbo sa eleksyon, ikaw lang ang nanalo. Tama ba yon? Opo. So, anong klaseng pressure nararamdaman? Meron ka bang nararamdaman na pressure na ang pinakabatang Villafuerte pa yung natitira ngayon na may elective position ngayon sa inyong probinsya? Of course may kaba, pero at the same time confident po ako. I'm very confident na I can do a really good job. I can make a difference. Dahil yun nga po, malaking bagay po yung nalibot ko po talaga ang 1,036 barangays ng aming probinsya. Dahil alam ko na po talaga ang solusyon sa mga problema. Alam ko na po ang feeling, kumbaga, sa pagiging gobernador. Dahil sa aking pagpapakilala pa lang po, marami na pang humihingi ng tulong. Alam ko na po ang hinihingi nila at alam ko na rin po ang ibibigay. So, in a way, na-experience ko na rin po in a way na maging gobernador, yung feeling. So, ngayon po na nabigyan na talaga ako ng pagkakataon, medyo madali na dahil I had a taste of what it is like na po. At my father is always gonna be there beside me, behind my back. But at the same time, I am my own man, I have my own ideas. And ako po talaga magpapatakbo ng probinsya. Okay, huling tanong na lang, Migs. Yung mga Villafuerte clan ay yung isa sa mga sinasabing political dynasty sa ating bansa. Siguro naman madalas mo nang narinig yung mga batikos tungkol sa konsepto ng dynasty o yung issue ng dynasty sa ating bansa. Ano yung nagiging reaction mo? Pag tinatanong ka, anong nagiging reaction mo dyan? Una-una po, wala pong clear definition of political dynasty. Ano po ba yun? Number of family members in a province, number of peers
in office. Wala pong klarong definition of political dynasty. Pero ako po naniniwala na meron po tayong eleksyon. At the end of the day, may election po tayo, ang tao ang namimili. Kung gusto kanila, mapagkakatiwalaan kanila, I don't see anything wrong about that. Okay, maraming salamat. Migs Villafuerte ang nangunguna sa pagkagobernador sa Camarines Sur. Salamat po, Howie.